Nagpamisa dati sa impeachment ni VP Sara. Ngayon, siya na ang minister. Grabe ang sasama na ito mga kata. Nakuha ko lang sa Facebook yan ha. Hindi ako gumawa niyan ha. Nakuha ko lang yan sa Facebook. Sa lahat po ng sumisira sa alaala ni Kong Romy, hindi po maka-Pilipino ang inyong ginagawa. Naks naman! Nakaputya naman! Panoorin natin ito. As to his bashers, Ayan, ito yung sinasabi ko. I say, good luck to you. Naks! Bigyan, gumaganyan kayo. You will get nowhere near the larger-than-life. I hate drugs. My mandate as President of the Republic was to protect the country. Alright, isang magandang umaga, hapon o gabi sa inyo lahat. Joe Malone TV para sa Issue ng Bayan. Ating pag-usapan. Kami natatakot sa katotohanan. Oh yeah, ha? Boses ng masaang December 30, araw ng Martes, Rizal Day. Joe Malone TV, Dito sa Pilipinas. ating pag-usapan. Tunay na Oh, marami tayong magandang pag-uusapan ngayon, ha? ang kinakapalamin Walang iiyak, okay? sa katotohanan lamang. Para sa mamamayan. Totoo ang laban, hindi puro drama. Walang magsasawa mga kayon. Walang magsasawa. Otherwise, tatabunan lang etong issue na to. Sama ka dito sa diskusyon, boses mo may halaga sa solusyon. Laging alerto, mapagmatsyag. Truth ang hanap, di kami natitinag. Walang palusot, walang dayaan, tunay ang serbisyo. Direksyong usapan. Oh, walang papatinag ha. Joe Malone TV, issue ng bayan. Ating pag-usapan, tunay na balita. Walang kinakampihan, sumasalamin sa katotohanan lamang. Para sa mamamayan. Totoong laban. Walang kulay, walang kampi. Balita, talakayan, katotohanan. Para sa bayan. Oy, isang mega love shoutout sa lahat mga kayon. December 30, araw ng Martes sa Pilipinas. 2 araw na lang. Isang araw na lang pala, no? Isang tulog na lang. Isang tulog na lang, oh. Isang tulog na lang. 2026 na. Happy New Year, everyone! Kahit na ganito ang nangyayari, syempre, Happy New Year pa rin sa atin. Oh, yung mga magpapapayag dyan next year, ha? Alam nyo na. Oh, sa January lang yan. Oh, mega love shoutout sa lahat ng viewers natin. Yung mga nagko-comment dyan sa baba, yung sasabi na exact location niyo. Maraming salamat. Happy New Year po sa atin lahat. Love you all, syempre. Yung mga viewers natin, OFW ka man, pati na rin dito sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Grabe naman kayo. Sobrang solid natin dito, mga kayon. Joe Malone TV, Issue ng Bayan, ating pag-usapan. Hindi pa tayo tapos. Nandiyan dyan sa description yung mga link ng other channels natin. Dahil alam nyo naman, pagka Duterte supporters ka, meron silang taga-report, meron taga-react, meron taga-comment dahil meron silang pambayad. Baka matsugi yung channel natin. Kaya meron tayong mga backup dyan. Nasa description, isang click lang yon. Paki-subscribe mga yon. Paki-click na rin yung bell icon para lagi kayong updated doon sa mga videos na ina-upload natin araw-araw. Hilahan po tayo sa taas. Yan na po ang regalo nyo sa akin para ngayong taon. Okay? Maraming salamat. Last year. Last 2 days. 2026 na. Dito sa channel natin, sana dito magsimula yung wala namang bayad yung pag-subscribe, di ba? Kung kayo may channel, i-comment nyo dyan sa baba, sabihin nyo lang na ito yung channel ko, puntahan ko kayo, iso-subscribe ko kayo hanggat kaya ko. Wala namang kasing bayad yun. Walang problema kay YouTube kung marami kang sinubscribe. Wala siyang problema doon. Walang bayad po yung pag-subscribe. Tanggalin na po sa katawan ng mga Pilipino sana dito magsimula sa atin yung crab mentality ng Pilipino na wag na yan, wag mo sabihin, yayaman lang yan eh. Hindi naman tayo magkakaroon dyan. Ano naman, di ba? At least nakatulong. Hindi ka nga nagkaroon.
marahil, pero at least naging parte ka ng pagiging success ng isang tao na yon dahil doon sa pagsimpleng pag-subscribe ninyo. 'Di ba? Wag iwasan na natin, walang mangyayari. Sa totoo lang, kakamatayan lang natin yan. Yung pagiging ganyang crab mentality, yung inggit factor, dapat maging grateful tayo kasi yung kapatid natin, kahit papano, nauna sa atin. Pagka merong dyan, meron kayong channel dyan, i-comment nyo dyan sa baba. Ako mismo magso-subscribe sa inyo. Ganon. Ganon dapat. 'Di ba? Ganon dapat. Kasi wala naman eh. Hindi naman natin ikakayaman to eh, yung subscribe. Ang ikakayaman natin yung din natin, yung sipag din natin sa kanyang tawag natin sa taas. Di ba? Okay, game. December 30, araw ng nigat. Patay. Simulan na natin to. Reaction na, bumanat na sila. Hindi talaga nila aaminin eh. Batangas Representative Leandro Leviste forcibly took documents kay Cabral, kay Yusek Cabral. Cabral staff say Leandro Leviste forcibly took files from DPWH office. Solon denies. Patay. Hindi naman talaga nila aaminin yan. Expected na natin yan tayo. Siyempre, tayo mga nakakaalam. Siyempre, yan eh. Kung yung kay Saldi ko nga talagang hindi pa pinaniwalaan di ba? Uwasan na si Saldi ko ngayon. Sa tingin nyo ba uuwi yan? Ano gago? Siyempre, magulang din yan. Hindi uuwi yan. Pag umuwi yan, magiging Ninoy Aquino Senior lang yan. Todas din yan. Yeah. Tayo naman, kaya ginagawa naman tayong mga tanga netong mga to eh, no? Siyempre, di naman nila aminin yan. Pag inamin nila yan, tapos sila dyan eh. Parang nilang pinatotohanan din yung mga sinasabi ni Leviste. Kaya talagang i-deny at i-deny nila yan gaya ng pag-deny nila kay Saldico na kesyo hindi naka-under oath. Diba? What if? What if lang naman? Sensya ka na. What if iba pala yung na-recover doon sa Cannon Road, no? Hindi pala siya talaga, no? Parang gaya nung kay Mary Ann Moslov ba yun? Diba? Yung pinake yung pagkamatay. Posible. Hindi ko sinasabing hindi mangyayari o hindi posible. Posible yan. Diba? Lahat gagawin nila. Baka nga kahit kumain ng piano, gagawin nila yan. Diba? Sus, Ginoo, para naman tayo ginagawang bata. Oy! Tatawa ako dito eh. Nagpamisa dati sa impeachment ni VP Sara. Ngayon, siya na ang minister. Grabe ang sasama na ito mga tata. Nakuha ko lang sa Facebook yan ha. Hindi ako gumawa niyan ha. Nakuha ko lang yan sa Facebook. Alam nyo, ang social media, ito totoo ang social media, yan ang playing field ni Satan. Bakit? Kasi madaling mag-react, madaling mag-post ng nakakasakit, madaling mag-react ng mga reaction, makakasakit, yung mabuti, kaya nilang gawing masama, at yung vice versa, yung masama, kaya nilang gawing mabuti. Kaya pagka hindi nyo na-control yung paggamit ng social media, kahit anong platform pa yan, lahat ng sobra, masama. So yan ang paboritong playing field ni Satan. Kaya nga, kaya nilang gawin baliktarin lahat yan eh. Diba? Nakikita nyo naman, diba? Aware naman kayo dyan, I'm sure. Diba? Hindi natin na ikinatutuwa yung ganito. Kasi playing field niya na Satan yan eh, di ba? Binabasa ko lang yung mga nakikita natin, binibigyan lang natin ng reaction. Syempre, papangaralan din natin yan. Yun nga lang, talagang hindi mo may isa-isa lahat yan. Di ba? Hindi nyo may isa-isa lahat yan. Kaya mahirap talaga yan. Sabi ko nga sa inyo madali lang magpakabuti. Ewan ko ba? Bakit naman si Tatay Digong hindi naman ganyan? Di ba? Si Tatay Digong, dinala sa dahig. Inggit na inggit kayo eh. Inggit na inggit kayo kasi si Tatay Digong dinala sa dahig. Lahat ng tao hindi lang sa Pilipinas, pati sa ansulok ng bansa, naglabasan, nagsisisigaw, Duterte. O kayo, sinigaw ba pangalan nyo? Oo, sinigaw. Pinagmumura kayo. Pero hindi nanghihinayang o hindi proud, di ba?
pinagmumura kayo sa labas. Di ba? Ito pa. Sabi ni Barbers, sa lahat po ng sumisira sa alaala ni Kong Romy, hindi po maka-Pilipino ang inyong ginagawa. Naks naman! Anak ng putya naman! Grabe! Malupit! Saan nyo hinugot yung ganyan? Kayo pa yung nagsasalita ng ganyan. Alam mo, may nabasa nga ako sa comment neto ata. Parang ito ata yung nabasa ko na parang kayo rin yung nagtulak sa aming mga Pinoy na para makapagsalita ng ganito. Bakit ba? Hindi nyo ba naaalala yung mga pinaggagawa nyo doon sa Quadcom, sa Tricom, kung paano nyo gisahin yung mga... hindi tayo pabor sa hindi tayo pabor sa yung mga fake peddlers na nag-comment na nag-post. Siyempre, ginokondena natin yan. Siyempre, no to fake news nga tayo di ba? No to fake news tayo. Dito sa atin, issue ng bayan, ating pag-usapan. Wala namang dyan. Di ba? Wala naman tayong, hindi naman natin sinusuportahan yung mga fake news. Ano ba yun? Ganon. Wala Kayo nga nagtulak Nakalimutan nyo na ba kung ano yung mga ginawa nyo di ba? Yung mga pinagsasasabi nyo sa Tricom, sa Quadcom, kung paano nyo gisahin din yung mga sila Alice Cuo, sila Cassandra Leong, na sa totoo lang, sumobra kayo rin. Di ba? Yung nagpa-cite in contempt kayo. Di ba? Kaya minsan hindi nyo rin masisi yung tao Pero mali din naman kasi yun. Dapat talaga hindi naman din natin na ikinakatuwa yung pagpanaw ng bawat isa. Yun nga lang, parang hindi ko alam, parang syempre lahat magsasalita kasi yung ginawa nyo di ba? Yung ginawa nyo talagang tatatak talaga sa Pilipino yun Tatatak talaga sabi ko nga dito, pucha, hindi na lang kayo magtrabaho, magmalasakit sa kapwa nyo, para pagka na kayo naman ang next na namatay, talaga naman lalabas din yung tao, pagsisigawan yung pangalan nyo, na proud sa inyo, magbibigay ng tribute sa inyo, ng eulogy sa inyo, eulogy, na talagang manghihinayang sa inyo, hindi yung lalabas yung tao para pagmumurahin kayo, na para bang tuwan-tuwa pa sila. Di ba? Hindi nyo masisisi yung tao kahit dito sa akin. Kahit ganito sinasabi ko. May magko-comment at may ko-comment pa rin dyan. Talagang ganun. Di ba? Pero wag natin sana i-normalize. Wag natin sana i-normalize yung kasi baka mamaya balang araw normal na yung mga ganyan Yung may mga matay tama. Yun nga lang. Kasi ang tanong kasi dyan, ano kasi ginawa mo? Nung nabubuhay ka. Di ba? Legacy, walang legacy. Walang legacy. Huwag kayo gumawa ng legacy. Ako sasabihin ko sa inyo mga kayo huwag kayo gumawa ng legacy sa ibabaw. Huwag kayo gumawa ng legacy. Hindi yan. Sa taas, pantay-pantay tayo. Hindi mo pwede ipagyabang sa taas na, boss, ito yung legacy na ginawa ko sa baba. No. You cannot just do that. Walang sino man ang pwedeng magyabang sa taas. Kaya hindi mo pwede sabihin na ang ganda ng legacy ko sa baba. Puro charity vlog ako. Tinulungan ko si ganito, tinulungan ko si ganyan, tinulungan ko si ganito. Kung sinasabi nyo yung paggawa ng mabuti, masama Hindi, digo. Yung salvation kasi is a free gift from God. Di ba? Earn through faith, not in good works. Kahit na, di ba nga, kahit na Mother Teresa pa yung kabaitan mo, hindi ka masisave niyan alone. Di ba? Kaya nga salvation is a free. Kumbaga, nakita na ni God na pag gumawa to ng mabuti, mukhang magyayabang lang to sa taas. No, nakita niya na yun sa sobrang nababasa ni God kung ano yung nasa puso natin. Hindi ka pwede magyabang. Hindi ka pwede gumawa. Hindi mo pwede sabihin na, boss, ito yung legacy na ginawa ko sa baba. Hindi mo ba nakita? Siyempre nakita niya yun. Kaya nga sinabi niya na walang makakapagyabang sa langit. Kaya huwag kayong gumawa ng legacy. Pero di ko naman sinasabing yung good works, bonus na lang yun. Diba? Bonus na lang yun dahil pagka nakakuha nyo na yung salvation, good works na lang din talaga yung gagawin nyo. Pero hindi ibig sabihin na yung good works ang makakapag-save sa'yo. No. Pero hindi ko din sinasabi na huwag kayo gumawa ng good works. Diba? O yung paggawa ng good works ay masama. Diba? I hope nag-gets nyo yun. Ephesians chapter 2 verse 8-9 yun. O pagka medyo balik at balikan nyo lang. Diba?
Ito sinasabi ni Crisette, ni Kipi. Hindi madala sa hukay ang perang galing sa masama. We all know naman. Pero yung pamilya nyo, kahit nila react sa death announcement nyo, a legacy of a bad name. Oh, di ba? Yan nga yung sinasabi ko eh. Yung lap reacts, madali kasing gawin. Isang click lang yan eh. Pero sa kanila, masakit yun. Siyempre, pucha, namatayan na, nag-lap reacts pa. Pero kasi hindi rin kasi gagawin yan kung, di ba, kay Tatay Digong, kita nyo, di ba? Alam nyo si Tatay Digong, nung si Tatay Digong ang presidente, every time na nababanggitin ni Tatay Digong yung drug war o yung war on drugs, aminin nyo, palakpakan kayo. Kahit yung nasa kabila, mga bangag na vlogger, kahit na noon sila bilib na bilib, pucha, marami akong kilala niyan, kapwa ako vlogger eh. Pag tinanong mo talaga sila, Tatay Digong talaga sila. Kailangan lang nila daw ng pera ngayon. Kaya gano'n ang ginagawa nila. O, di ba? Pero wag naman to the point na bebenta mo pati content mo, dignidad mo, para lang sa pera. Ako hindi ko kayang gawin yun eh. Alam ko kasi yung ko eh. Naniniwala kasi ako mga kayo na lahat tayo merong merong skill, merong talent na dapat alam mo lang. Alam mo dapat yung strength mo, alam mo dapat yung weaknesses mo, alam mo kaagad yung opportunities mo at pati yung mga threats. SWOT analysis ika nga, di ba? Ako kasi alam ko yung talent ko. Alam ko yung skills ko. Kaya hindi ko kayang ibenta tong dignidad ko kay Tatay Digong. Habang buhay na Tatay Digong na to. Hindi ko kayang ibenta yun. Sabi ko nga, magpapalit ako ng content kaysa mag-vlog ako sa kabila tapos sisiraan ko si Tatay Digong. Hindi mangyayari yun. Punta ka sa description. Ando dyan yung mga channel ko. May mga admin ako, may mga editor ako dyan. Pero ako pa rin yung nagagawa ng content. Tingnan nyo. May subscriber. Kahit pa paano kumikita din. Di ba? Pinaghirapan ko to. From ground zero to. Pinaghirapan ko to. Inangat ko yung sarili ko kasi alam ko yung talent ko. Kaya napaka-imposible na magbebenta ka ng content, magbebenta ka ng dignidad. Trabahuhin mo. Magbebenta ka ng dignidad tapos magko-content ka against sa will mo, against sa puso mo. Hindi ako naniniwala ron. Mag-content ka. Hanapin mo yung talent mo. Baka hindi mo pa nahanap. Hanapin mo yung skill mo. Tapos yun ang gawin mong baraha para umangat ka. Hindi yung kailangan mo hindi yung easy money na gaya ng ginagawa nila, 'di ba? Hindi yung easy money na nabebenta mo yung dignidad mo para mabilis ang pera, katarantaduhan. Ay, 'di ba? Panoorin natin ito. As to his bashers, Ayan, ito yung sinasabi ko. I say, good luck to you. Nax, ngayon, gumaganyan kayo. You will get nowhere near the larger-than-life brand of public service and accomplishments of Kong Romy Akop. With your gutter language, you have doomed yourselves. Allow me to take this opportunity to defend my friend against those who see his death as punishment for his alleged sins. My friends, as we all know, it is the will of our Creator that we shall all die. Regardless whether we are sinners or saints, only Jesus conquered the death. Ngayon, gumaganyan-ganyan kayo. Death, for He is God. Nasa ating kultura na hindi dapat natin inaalipusta o niyuyurakan ang alaala ng isang yumao. Kahit na ano pa siya sa paningin natin. Ang ganong katangian ay pagpapakita ng isang magandang pag-uugali ng isang respektableng Pilipino. Kabilin-bilinan nga ng ating mga matatanda na kung wala ka rin lang magandang sasabihin, mas mabuti pang huwag ka na lang magsalita. Sana ganyan din ginawa nyo no? Sana ginawa nyo doon sa mga in-inquest nyo, yung sa mga, ano ba yun, yung sa Quadcom, di ba, sa Tricom. Sana ganun din. Sana nagpakita rin kayo ng sinasabi mong makapilipinong mentalidad, di ba? Lalo na siguro kung ang mga sinasabi ninyo ay puro haka-haka lamang at walang matibay na basihan. Napapahiya po
ang ating mga magulang na parang hindi tayo napalaki ng maayos at tama. Yan, ang dami na na magulang. Nang sumisira ng alaala ni Kong Romy, isa lamang po ang masasabi ko. Hindi po tama ang inyong ginagawa. Hindi po makapilipino ang inyong ginagawa. And as you continue to cross, Comment kayo dyan sa baba sa sinasabi ni Ace Barber. or as you continue crossing the bounds of decency, you have revealed your true selves. In judging Kong Akop, you have allowed yourselves to be judged. You speak evil as if you are holy. Death is the great leveler. It is the last step towards our ultimate destination, either eternal happiness in heaven, in the company of our Lord, or be declared in contempt to suffer eternal damnation in hell in the company of him who was damned. Kong Romy, my friend, Yan na. my mentor, rest now and enjoy your eternal happiness in the company of our Lord in heaven. To the family, rejoice that Kong Romy is now in the warm embrace of our Creator. I offer my deepest sympathies and condolences to the Akop family. Sa lahat po na nagmamahal kay Kong Romy, kasama na rin po kaming mga kasamahan niya dito sa Kongreso. Hindi po namin makakalimutan si Kong Romy. Paalam, Kong Romy, isa kang mabuting anak, kapatid, ama, lolo, at isang tunay na kaibigan. Kayo na bahala mag-comment dyan sa baba. Ngayon, gumaganon-ganon sila. Babanggit-banggit na sila ng Jesus. Diba? Medyo balik lang tayo na onte. And would you agree that you have a responsibility to these users to keep the space you provide them free and open? You have that responsibility, would you agree? Sorry, do we have the responsibility to keep our platforms free and open? Yes, Sir, I think we have the responsibility to do the best we can to balance the rights of Filipino people to free expression, but also the rights of people to have a safe space on our platforms. Thank you, Doctor. But my question was very simple, whether the posting of false information or misleading news content that harms not only the subjects of the questionable post should not be tolerated. It's answerable by yes or no. Should this not be tolerated by platforms? Yes or no? Nautusan pa. Mr. Chairman, if I may. Again, I want to just emphasize the point that people disagree. We're in a world right now when people disagree on what's true and what's not are true. you trying to tell this committee that you do not agree with that? Congressman, actually, I would say I don't think you necessarily want us to be the ones that determine what's true and false. I don't think you would want us to undertake that kind of that kind of power, basically. I think that, this is... Diba? Ang gusto nila, yan ang kalimitan na gusto nilang sagot yes or no lang Pero hindi kasi lahat ng tanong answerable by yes or no Gaya nung tinatanong ni Kong Akop noon, ng mga time na yon. Ano to I believe TRICOM to Kung agree ba daw si Meta na yung pag-post ng false information, dapat bang itolerate o hindi? O diba?
ang sagot lang na gusto nila, yes or no. May mga tanong na kailangan mo i-expound. Kailangan mong i-explain. Hindi lang siya basta answerable by yes or no. Nung Quadcom pa lang sa Canon Tricom, may mga tanong na sila na ang gusto yes or no lang. Pwede ba yun? May mga tanong na kailangan ng explanation. Hindi lang siya ba-answerable by yes or no. Kasi pagka sinagot mo siya ng yes or no, kunyari, nag-agree ka ba na dapat hindi tolerate yung pag-post ng false information? Siyempre, sasagot si Meta, dapat no. Pero siyempre, kailangan pa rin i-balance. Di ba? Binabalance nga nila yung karapatan ng freedom of speech eh. Di ba? Dapat, kung tutuusin nga, dapat nasa tao kasi yun. Para sila yan yung sinasabi ko noon eh, para sila naghahanap ng karayom sa pakuan. Di ba? Sobrang wide. Tamo, wala nangyari dyan. Wala nangyari dyan eh. Wala nangyari dyan sa Tricom na yan. Tinan mo, parang ano sila, hearing nila, pinapunta nila yung mga Meta dito, yung mga tao, yung tao sa Meta, pinapunta dito, hearing sila, nagyabang-yabang sila ng ganun. Di ba? Hindi lahat ng tanong answerable by yes or no. Minsan, kailangan mong i-expound, kailangan i-explain. May mga tanong na ganun, hindi lang siya basta-basta nasasagot ng yes or no. Di ba? Yan yung malimit na ginagawa nila nun sa Tricom, saka sa Quadcom. Ano, yes or no lang. Yes or no. Yes, yes, or no, no. Di ba? Hindi ganun eh. Hindi naman lahat ganun eh. My mandate as President of the Republic was to protect the country and the Filipino people. Do not question my policies because I offer no apologies, no excuses. I did what I had to do. And whether you believe it or not, I did it My way. for my country. Yes. The war on illegal drugs is not about killing people. It is about protecting the innocent and the defenseless. The war on drugs is about the eradication of illegal substances such as shabu, cocaine, heroin, marijuana, party drugs, and the like, as a menace which ruins people, families, communities, and relationships, and tears apart the social fabric which binds society together in peace, harmony, and brotherhood. It is not unlike slogans which serve as calls for a better future, such as the war on waste, war on corruption, and war against climate change. I have always viewed people addicted to illegal drugs as victims and patients requiring medical help and not as criminals. That is why when the war on drugs slogan came into being, coined first as a message to the people of Davao City to stay away from illegal drugs. But at the same time, I had a drug rehabilitation facility constructed in Davao City, a city government expense, manned by Davao City government doctors, psychiatrists, nurses, and health workers, among others, to look after the complete rehabilitation of those addicted to illegal drugs. I believe then and I still believe now that rehabilitation and not fear of death or incarceration
to be the key to the return of the addicted individuals back to the mainstream of a just and forgiving society. But no mistake about it, I hate drugs. I loathe the purveyors, the merchants, and the pushers of this demonizing element. I have not failed to emphasize this from the very day of the campaign when I ran for the presidency in 2016. This was my covenant with the Filipinos who believed in me. Yes. And to this day, must still agree with what in government have achieved. It is unfortunate that drug-related crimes are on the rise again. Every day you can read about children being raped, people getting killed and robbed. And just recently, a drug den was raided within the Malacañang complex. This clearly manifests that the purveyors of this menace are back in business. Ano? Gawain natin. The Filipinos are anxious and distressed. Again. Self-preservation is still the first law of nature. It is instinct. It is recognized in our laws as self-defense. That is why I have always told the police authorities and operatives to be mindful of this basic law of nature. However, I tell them not to abuse their authority and power, and hindi ko talaga pinayagan yung abuso ng pulis o sundalo kailanman sa buong buhay ko, and as mayor for so many years and as president, in the guise of protecting themselves. But when your very life is placed at risk, and it can be snuffed out in a matter of seconds, then and only then must you act accordingly. Repel the aggression only in self-defense. Alam mo, matagal ako nagturo sa aming bayan sa Police Academy. When I was a prosecutor, to augment my income noon na bago akong kasal, nagturo ako sa pulis. Ang sinabi ko talaga sa kanila, when you are arresting a criminal, you are not supposed to request him to surrender. Rather, you have to overcome the resistance. However, pag ayaw, it's the duty of the police is to overcome the resistance kung ayaw mag-surrender. At kung may baril, at kung tingin mo, sabi ko sa mga polis doon sa academy, mamamatay ka, barilin mo sa ulo, patayin mo at least one less criminal Yon. in the community. Yun ang utos ko when I was a fiscal and I was a professor doon sa Police Academy.
Yun ang turo ko sa kanila. No quarters given, no quarters asked. Criminal ito. Gusto kasi ng mga to, alagaan yung kriminal eh, di ba? Repel the aggression only in self-defense. Do not make orphans of your children and widows of your wives. I don't want that in my conscience as mayor and president. Ganun kalupit ang isang Tatay Digong. Kita nyo kung paano magsalita. Kumpara naman sa presidente natin ngayon, Diyos ko talaga. Ito, malalaman mo, galing talaga sa puso. Galing sa puso. Talagang tama naman eh. At least one less criminal. Di ba? Ano ba? Gusto kasi na itong mga to, alagaan yung kriminal, bigyan ng pagkakataon. Okay, pwede naman, bigyan ng pagkakataon. Kung talagang walang, hindi talaga na aalangan yung buhay ng kapulisan natin. 'Di ba? Huwag sabihing hindi sanay. Sanay yung mga 'yan. Sanay bumawas, sanay maggripo 'yan, sanay tumodas yan ng mga tao, lalo-lalo na yung mga kriminal. Pagka addict ka na sa droga, hindi ka na makakakilala. Baka nga kahit sarili mong magulang, hindi mo na rin kilala eh. Sa sobrang sabog na ang utak mo eh. 'Di ba? Ang gusto nyo kasi alagaan yung kriminal. Hindi na uubra yan sa Pilipinas. Alagaan yung isang kriminal o protektahan yung karamihan. Di ba? Ganun lang naman yun eh. Di ba? Pwede naman natin ikulong yan. Pwede naman i-rehab yan. O, hindi i-rehab nyo na. Bakit pa kailangan pang Bakit pa kailangan pang protektahan? Eh, kriminal na nga yan. Kulong nyo na. Hanggang sa mapulok sa kulungan. Di ba? Protektahan yung karamihan. Dahil pag nasa labas yan, marami pang kayang gawin. Marami pang buhay ang pwede niyang tirain kaysa ikulong natin yung isang tao. Yan kasi yung hindi nagagets ng karamihan eh. Akala kasi nila makakalinis, makakabango ng pangalan nila yung pagka-protektahan nila yung isang kriminal, 2, 3, yung mga talagang kriminal yung mga talagang kriminal talaga, yung mga sagad talaga, yung mga talagang pumapatay na ng mga sumisira na ng buhay, yung mga gano'n, yung mga pusher. Nung si Tatay Digong ang nagbabanggit ng war on drugs, tumuntua, tingnan nyo ngayon kung gano'n nakadami. Tingnan nyo, manood kayong balita. Yung mga nag-aaway sa kalsada, yung mga nagrarayot, ganun-ganun na lang. Nakabala sila kung makadama, yung sa Tondo, yung babae na umiinom, ay dumayo para makiinom, maki-celebrate, tapos nabaril pa, yun. Nabaril ng ligaw na bala, patay, hindi na nakauwi. Di ba? Mas marami na yung ganun ngayon kumpara nung panahon ni Tatay Digong at yan yung totoo. Dahil umabuso na ulit sa'yo. Lagi ko nga sinasabi dito, nung panahon ni Tatay Digong, lahat ng mga nagbi-business ng shabu, ng droga, alam nila na hindi nila kayang magtago eh. Kaya ang nangyari nun talaga, nag-stop ng business. Siguro sinabi nila, 6 years lang naman yan. After 6 years, bumalik na lang tayo ulit sa business. Gano'n na lang. Kasi hindi na nila kayang sagupain kasi natutuntun sila eh. Yung mga warehouse, yung mga pabrika ng Shabu Lab, mga laboratory pala, natutuklasan na sila eh. So, ang ginawa lang nila, perhaps, nag-quit na lang sa business. Bumalik na lang after 6 years. Kasi 6 years lang naman ang presidente. O, lalugi ka lang. Kung kakaumpisa mo pa lang ng business ng drugs noong panahon ni Tatay Digong, naka-2 taon ka, naka-3 taon ka, o 4 hanggang 4 na taon lang ang ihintay mo, tapos balik na lang kayo ng business after ni Tatay Digong. Ganun ang nangyayari ngayon. Lahat sila nagbalikan na lang sa business. Parang, we're back in business! So, ganun, hinintay lang nilang makaalis si Tatay Digong at matapos yung term ni Tatay Digong. Ganun ang ginawa ng iba. Kaya ngayon, lakanap pa rin ang drugs sa Pilipinas. Maraming salamat sa pakikinig. Joe Malone TV, Issue ng Bayan, ating pag-usapan.